Narito ang programa sa mga napapanahong issue. May problema? May sagot dyan. Ito ang Pulis sa Barangay, Solusyon on the Spot. Narito ang programa sa mga napapanahong issue. May problema? May sagot dyan. Ito ang Pulis sa Barangay, Solusyon on the Spot. Magandang umaga mga kabarangay na laging sumusubaybay. Masayang Huwebes at welcome sa ating bagong programa ang Pulis sa Barangay, Solusyon on the Spot. Ako po si Ayesa Saliman. At ako naman po si Nicart Dilaw. At your service. At kami ang tagataguyod ng mga kwento at balitang pampag-good vibes. Right, partner? Tama ka dyan, partner. Layunin ng ating programa na maipakita ang solusyon on the spot sa mga inahing ng ating mga kabarangay. At noon pa man, ang programang ito ng PNP ay para matugunan ang problema ng ating barangay sa pamamagitan ng Revitalize Pulis sa Barangay. Tama ka dyan, partner. Yan din ay sinusulong ng ating Chief PNP, General Benjamin C. Acorda Jr., kasama ang Director for Police Community Relations, Major General Edgar Alan Ucubo, ang Revitalize Pulis sa Barangay kung saan kanyang pinagsasama-sama ang mga sangay ng gobyerno upang magbigay ng solusyon on the spot. Bago tayo magsimula, kamusta naman ang long weekend mo, partner? Partner, long weekend bilang alagad ng batas, tayo ay naka-high alert para sa pagpapanatili ng kaayusan dahil sa katatapos lamang na BSKE 2023 at pagmamonitor na rin sa ating mga kababayan na nagtirik ng kandila sa nakalipas na undas. Ikaw, partner, kamusta naman yung long weekend mo? Ganoon din, partner, naka-high alert tayo at naka-monitor tayo sa mga kaganapan sa iba't ibang barangay at sementeryo. Kaya sa ngalan ng hanay ng Pambansang Pulisya, nagpapasalamat kami sa ating mga kabarangay dahil sa maayos at matagumpay na BSKE at Undas 2023. Tama ka dyan, partner. At kami rin po ay nagpapaabot ng pagbati sa mga bagong halal na SK officers at barangay officials. Kaya wag na natin patagalin pa at simulan na nating alamin ang mga kaganapan sa barangay dito sa Serbisyo Recap! Kamakailan lang ay natapos ng RPSB Special Action Force ang isang construction project para sa dormitoryo ng mga guro sa San Isidro Central School na matatagpuan sa Barangay San Isidro, Sergio Osmeña Sr., Zamboanga del Norte. At ito ay sinabayan pa ng isa na namang mahalagang gawain, ang pagsasagawa ng gate sa naturang paaralan. Ito ay magsisilbing instrumento upang mapahusay ang kaligtasan at seguridad ng mga guro at mag-aaral laban sa mga hindi otorisadong manghihimasok o sa mga masasamang loob, gayon din sa mga naliligaw na hayop sa lugar. Isang maayos at mas ligtas sa paaralan kasangga ang RPSB staff para sa mga bata ng San Isidro Central School. Matagumpay na naisagawa ng RPSB Caloocan ang isang mega job fair caravan na ginanap sa Barangay Camarin, Caloocan noong October 27, 2023. Libo-libong aplikante ang dumalo, nag-apply at nagpakasakaling makakuha ng tiyak na trabaho sa naturang job fair. 70 aplikante ang na-hired on the spot at tiyak na trabaho ang kanilang natanggap. Tunay nga na kapag nagsama-sama at naghatid ng serbisyong nagkakaisa, ating natutulungan ang ating mga kababayan at sama-samang maiangat ang ekonomiya ng bansa. Kasalang bayan naman ang idinaos sa pinagsamang puwersa ng RPSB Pro 11 at mga personal mula sa Talaingod Civil Registrar upang ayusin ang seremonya ng kasal ng Atamanobo Tribe. 28 magkasintahan ang ikinasal noong October 27, 2023 sa Sitio Himatis at Sitio Kabaduangan, Talaingod, Davao del Norte. Ang nasabing seremonya ay naganap sa ilalim ng pagbabasbas ni Dato Lito Mamopong, punong tribo ng Sitio Kabadyangan. Ito rin ay natunghayan ng mga kapulisan, mga bata, kamag-anak at mga residente ng dalawang nasabing barangay. Ang RPSB ay nagsilbing tulay upang markahan ang isa sa pinakamahalagang okasyon sa bawat pamilya. Barangay Bayanihan naman ang naganap sa Barangay Anyog, Sagnay, Camarines Sur nang tulungan ng CS First PMFC RPSB Team Charlie ang pagsasaayos ng Barangay Chapel noong November 7, Martes. Tulong-tulong ang mga kapulisan, officers of the Parish Pastoral Council, miyembro ng Barangay Council, mga tanod at mga residente ng Barangay Anyog. Halos 4 na oras na natapos ang repair construction na sinimula ng alas 7 at natapos ng alas 11 ng umaga. Patunay na kapag nagsama-samang nagtutulungan, napapagaan at napapabilis ang trabaho.
Pagtulong sa pagproseso ng PSA documents naman ang handog ng RPSB Pro 5, katuwang ang Philippine Statistics Authority Naga City sa mga residente ng Barangay Sibaguan, Camarines Sur gamit ang PSA mobile service noong October 17, 2023. 247 birth certificates, 4 na Senomar, 9 na marriage certificate at 1 death certificate ang naiproseso at ibinigay sa mga residente ng Sibaguan. Karamihan sa mga dokumentong ito ay birth certificate ng mga bata na agad namang ibinahagi. Suma total, 261 PSA documents ang ating naibigay sa ating mga kababayan. Ang inisyatibong ito ay sumasalamin sa dedikasyon ng kapulisan, higit pa sa sinumpaang tungkulin, upang patuloy na isulong ang pagtutulungan para sa mas progresibong komunidad. Nakita na naman natin, partner, na tuloy-tuloy yung paghahandog ng assistance ng ating mga pulis sa Barangay 176 sa Caloocan City. Serbisyong tunay nga naman, partner, lalo na at nakarating ang serbisyong RPSB sa Region 5 at Region 11. Tama ka dyan, partner. Isa na namang kwento ng revitalized police sa barangay ang ating matagumpay na nailunsad sa tulong ng RPSB. Kaya pag-usapan natin yan dito sa Asenso Garantisado. Asenso Garantisado. May mataya! Taguan ay maliwanag ang buwan. Isa sa harap, isa sa likod. Tatlo, nakatago na kayo. Isa, dalawa, tatlo, game? G sa Mapanas, Northern Samar Provincial. Kasi noong nagtatabas unang namin bungkal doon sa namin taniman. Nakita ko siya doon sa may malaking bato, ang laki ng bato malapad. Pero ano to yan? Granada to, wala siyang balon. Kasi nakaganyan lang siya dyan. Baka gusto rin papupukin na hindi pumunto. Sige. Posibleng magpapatok. Sino po ang mga posibleng magpapatok? Delikado to, baka pulutin ng mga apo ko kung ano-anong gawin. Naghanap ulit ako ng bato na parang nakatalokbong siya. Doon, isinuot ko, tinakpang ko pa ng bato. Pero nakita siya ng apo niyo. Naalala nito. Ay, nasaan na ba yun? Sabi niya yung Granada. Sabi ko, doon, tinago ko. Hindi ko alam, dinala niya rito. Nung maiuwi niya, sabi ko, isurrender natin to sa mga. O baka na bintangan tayo kung ano-ano. Pagbintangan po na. Baka sabihin kung ano-ano kami. Yung mga ganon, di ba? Natatakot din ako sa inyo. Buti kami, hindi pumunta. Maubos kami kung pumunta. Ilang taon niyo po ulit natago yun, Nay? Parang ang tagal kasi yun. Unang bungkal namin yun hanggang 4 na taon. Kaya kainap ang waray nadadaupan ng mga taga-diniser sa naparasan ang mga tao na sanay at igara na irahon na lang ang itago ito ng mga historiahon. Kami nga mga taga-diniser, madali lang kami sa tumira pa dito. Kami, di man lang sila tila, nag-igagilat sila sa ito na waray papangan ang mga sundalo. Nagkakayan pa sila sa meeting din. Punta sir, magpihaya pa kamo kung may himo, hindi nila kang sa amon para niyo matapos na kami sa iyo sir. At ito na bomba na surrender sa iyo. Bangin pagkaya na letter sir, mayaon mag-surrender. Bangin magka-surrender pa dito. Kami nga mga miyembro sa milisya sa barangay na tao pagkakira na gobyerno kaya ayan man sila ng patapos sa aming mga kuha. Pero maramot na tamo sir. Butang na naman ang mga kalugarin ng mga delikado na kamutang nagpagpila kami yung maray na nagpakuhan, maray na narawa para unta sa ng mga
may tuntas yan, very comes to that, ang nagkatapusan, kita atigad sa amin. RPSB, I am revitalized police sa barangay. At ang ginagawa namin dito sa barangay ay nag-focus kami sa community development at maintain ang peace and order dito sa barangay. Nagsasagawa rin kami ng mga projects and activities para sa ikabubuti ng barangay. Welcome naman kami ng mga tao, especially na doon lalo sa mga bata kasi nasabi ko na dito lang ako naka-experience ng mga bata na hinahawakan ka talaga kasi excited sila na makakita ng police. Maganda naman dito ng mga polis tumutulong sa mga gawain dito sa barangay. Nagtanim sila ng mga seeds. Pagkatapos pamimigay nila yung mga seedling na pamimigay sa bawat pamilya. Pagkatapos may ginagawa sila na nagpapapili mga bata. Nga kami ng curfew sa kanila, mga dapat alas 8. Nandun na sila sa kanilang bahay dahil mga bata pa sila. Saan nga ba tayo dapat mabahala? Sa pampasabog o sa pagtitiwala natin sa kapwa nating Pilipino? Ganoon na ba talaga kalalim ang pagdududa ng taong bayan sa ating mga nasa panig ng pamahalaan? Ganoon na ba kaliblib ang pinagtaguan ng tiwala nila sa atin? Naglalaro pa kayo? Mga bata, sana kayo? Sa patuloy na pag-abot ng RPSB sa puso at isipan ng ating mga kababayan ay ang papalakas na tawag upang itigil na ang iba't ibang klase ng taguan. Tama na, tayo na, manghuli na kita. Asenso garantisado. Ayan partner, nakita natin kung gaano kahalaga na makuha ang tiwala ng ating mga kababayan, lalo na ang mga bata. Kasi nagbibigay sila ng mga impormasyon at tips na makakatulong to solve and prevent crimes. At sigurado ako dyan na hindi lang dito nagtatapos yung mga programa na to dahil magpapatuloy pa to. Napag-usapan na rin lang partner, ngayong buwan ng November ay ipinagdiriwang natin ang Children's Month. Tama ka dyan partner, kaya pala kabi-kabi lang mga programa na yung nakikita natin na nakatutok sa kapakanan ng ating mga kabataan. At dahil ito ay tungkol sa mga kabataan, pag-usapan natin ang isa na namang issue dito sa Pulso ng Barangay. Ngayong araw, kamustahin natin si Makmak, isang binatilyong sa maagang edad na 7 ay nahumaling na sa pinagbabawal na kemikal na solvent. Ako po si Makmak, 16 na taong gulang. Dati akong naging biktima ng pagraragby sa kalsada. Siguro mga 7 o 8 taon naranasan ko na din na magganyan kasi nakikita ko din sa mga kapwa ko bata na ganun ginagawa nila. Parang akala ko laro-laro lang, ganun. Nilalaro namin, di namin alam na may ganun palang epekto. Ayon sa Statistical Analysis ng Dangerous Drugs Board noong 2022, 38.73% ang aminadong gumagamit ng droga 2 hanggang 5 beses sa isang linggo at ang pinakamababang edad na naitala ay 13. Baga, lahat gagawin mo para may panlaman sikmura ka. Kahit nga yung mga basura, yung mga pagkain na natira-tira, pagka kumalam na talaga sikmura namin, talagang akainin na namin yan kahit wala nang isipin kung marumi o ano. Una, siyempre, masaya pagka ka ng rugby kasi parang lumulutang yung isip mo, masaya yung pakiramdam mo, parang lumalakas ka sa sarili mo. Pero pagkatapos ng tama nun, yun na naman, babalik na naman yung gutom, yung kung ano talaga yung na mo sa katawan mo. Ayun talaga. Matagal ng problema ang ganitong mga pangyayari, ngunit hindi pa rin natitigil dahil hindi pa rin daw nasusolusyonan ang pinakaugat ng problema, ang kahirapan. Siyempre kasi yung rugby, yung parang pinakamurang pwede mo na lang singhutin, kumbaga. Iba din yung nagiging tingin sa akin ng mga tao, mga kapitbahay, mga normal na lalakad dyan sa kalsada. Parang lagi silang pag naglalakad ako, tingin nila sa akin, nakakatakot ako. Kahit na wala naman akong gagawing masama sa kanila, parang iniisip nila, kadidiri ako.
sama akong tao. Tsaka, yun, gusto ko na din ayusin yung buhay ko. Ito'y isang larawan ng tulirong lipunan. Isang gustong makalusot sa kahirapan. At ang isa naman ay gustong makalimot kahit panandali ang oras lamang. Ito ng mga kinukwento ko sa iyo, yung mga karanasan ko nung ano pa ako, yun nga, nung bata pa ako. Since ngayon nga, nakita ko na rin na yung kung ano yung epekto nito sa katawan namin, sa isip namin. Siyempre, na-realize ko na hindi na dapat mag-rugby. Ang rugby ay isang mahiwagang solusyon para sa pinakamabigat na problema ng batang lansangan, ang gutom. Kaya't kung ating mas mapapalakas ang LGU at barangay operations, tiyak na masusolusyonan natin ang problema ng kabataan sa kalsada. Sa kalye, kaligtasan ng buhay ang madalas na tawag sa laro. Pagkain ay maikli at gutom ang palaging kasama. Kailangan makipaglaban. Bagamat marami ang pakikipagkaibigan, wala naman silang laban sa iba't ibang uri ng karahasan. Natunghayan na nga natin, partner, yung kwento ni Makmak. Yun nga, partner, ang isa sa mga nakakalungkot na realidad na nangyayari ito sa kabataan dahil nga sa hirap ng buhay. Tama ka dyan, partner, at napakarami pang mga factor na pwedeng i-consider tulad ng kahirapan, family, at curiosity dahil sa mga kabataan na to. At para naman pakinggan ng ating mga kabarangay sa labas ng studio, nagbabalik ang Kwelang Tambalang Jedi. Para sa Anong Say Nyo, samahan natin sina Jessa at Sedi sa Kabarangay, Anong Say Mo? Hi mga kabarangay! Ako po si Jessa Lakwachera. At ako naman, si Sedi, laging ready. Andito po tayo ngayon sa Camp Crame High School Barangay Bagong Lipunan, Quezon City. para alamin kung anong Say Mo. Hi mga kabarangay! Since November is Children's Month, nandito tayo ngayon sa Camp Crame High School. At kasama natin ngayon ang grade 9, section Carino. Ano pangalan mo, ate? Jahani Jahiver po. Aliyah Kalinag po. Ikaw? Sorry po. Hazel May Owel po. Angel Kyla Roma po. At nandito tayo ngayon para sa katanungan na Maging religion teachers po. religion teachers. Opo. Ikaw, ate, anong gusto mo paglaki mo? Maging flight attendant po. Wow, flight attendant. Pang-Olympics yun. Ang taas ng mga pangarap. Literal na sa taas. Ikaw, Kyla? Flight attendant po or lawyer? Wow, lawyer. Ikaw naman, Hazel. Gusto ko po maging police paglaki ko po. Gusto mo pa maging police? Ako, mahirap po sabihin eh. Sige po, seaman na lang po. Seaman. Bakit seaman? Gusto ko po matuto maglangoy eh. Hindi po ako sanay maglangoy, tek. Architect po. Architect. Bakit architect yung napili mo? Na-inspire lang po ako na sa napapanood ko po. Tsaka sa kuya ko pong gusto maging architecture po. Ngayong college. Dahil ang kabataan po ay kayamanan po ng bayan. Sila po ay nagsusumikap at tayo po ay makakatuklas na hindi matutuklasan ng ibang tao. Ano kaya yun? Tama, no? Dahil kasi sa mga susunod na generation, bali may mga, yun nga, may mga natutuklasan, gaya yung mga, yung iPhone, pataas na pataas yung version nito, no? Yeah. Dahil din yun sa mga kabataan. Iba na kasi sila mag-isip ngayon eh. Tsaka Oo. matatalin yung mga kabataan natin ngayon. Ikaw naman, Kyla. Sinasabi po na ang kabataan ay pag-asa ng bayan dahil sila ang bagong generation. Tapos sila din po ang pag-asa ng lipunan. Tama. Ayon po kasi sa Pulse Asia server. Oh, nagbabasa ng Pulse Asia. Mas marami po ngayon ang kabataan kaysa po dati na Mas mataas na daw yung population ng kabataan ngayon. Ayon nga po kay Dr. Serizal, ang kabataan nga po ay ang pag-asa ng bayan. Sige, hanggang doon po. Ayun, no? Bali, sa history pala tayo ngayon, no? Kasi ayon kay Gat Jose Rizal,
na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Bago nga siya mamatay noong 1897, bago siya barilin sa Bagong Lipunan. Yes, doon sa Luneta Park. Naniniwala si Gato Jose Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Yes! Woo! Galing! So partner, nalaman natin ngayon kung ano yung mga pangarap ng mga kabataan natin, no? Oo, meron architect, may gustong mag-pulis. Kaya nga, may gustong maging chef, may gustong, ano pa nga ba yun? Ayun, mas marami silang Basta pangarap marami silang Pero pangarap. itong mga pangarap na to, makakamit to ng bawat kabataan kung merong proper guidance yung pamilya or guardian ng bawat kabataan para hindi sila ma-involve sa early pregnancy or sa barkada ng mga bad influence, no partner? Oo, partner. Tsaka para sa akin, sana yung mga magulang, gabayan talaga nila yung mga anak nila at intindihin nila na dumadaan talaga sa stage yung mga youth natin na hindi natin alam kung ano ba talaga yung gusto nila sa future nila. Baka ngayon may gusto na maging chef, pero after nila na makagraduate, hindi na natin alam kung ano gusto nila. So, I think talaga dapat yung mga parents natin and yung mga nakakatanda, lagi nilang gagabayan yung mga kabataan. Tama. Dahil kasi ito nga yung teenage, no? Sila yung mga parang awareness, yung parang nila sa kanila is yung Marami silang curiosity. Curiosity na Yeah, gusto yun nilang eh. matuklasan bawat araw na tumatakbo sa kanila. Kaya nga, partner. So, ayan, nalaman natin kung ano yung mga pangarap nila din at kung bakit mahalaga yung kabataan. Dahil alam natin na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Muli, nandito tayo ngayon sa Camp Crame High School. Ako si Sedi, laging ready. Ako naman si Jessa Lacuachera para sa Anong Say Mo? Shout out sa former ng Sara 2022 to 2023! Big shoutout nga po pala sa pamilya ko dyan sa San Antonio, Nueva Ecija. Shoutout din po sa TBH dyan, sa ano yun? Sa school namin, sa Juan National Basangan High School. Shoutout kay Ma'am Noemi, andito kami. At saka shoutout din po sa kuya ko, birthday niya po. Yung shoutout po sa grade 8 Zara nung school year ng 2029. For grade 8 Zara for more 2022 and 2023. Maraming salamat Tambalang Jedi sa ating mga kabarangay at syempre sa mga estudyante dyan sa West Crame High School. Dito na po muna nagtatapos ang ating programa ngayong umaga, mga kabarangay. Pero sana ay samahan niyo ulit kami sa susunod na Huwebes sa parehong oras para sa isa na namang episode ng Pulis sa Barangay, Solusyon on the Spot! Nakakatuwa naman ang kapulisan natin ang naghahanap ng mga Serbisyong nagkakaisa para sa inyo. May puso sa ating mga